Palit tayo guys ng motor. So wala tayong motor guys na kasukat, no? Yung mga stock natin is hindi ano. Ito naman is pabilog, so hindi pwede. So pariwayan natin to guys. Ayusin natin tong electric pan ni Pamela guys. So ang gagawin pala natin dito is na-check na natin yung kanyang motor. Sinubukan natin i-bypass pero ayaw gumana. So walang linya yung dalawang kapasitor niya. So ang ginawa natin is bumili tayo ng motor nito. So, kasi wala tayong magnetic coil pang rewind, naubusan tayo. So bumili tayo ng motor. So, ito yun guys. Ito yung bagong motor na binili natin. So guys, pag kayo bumili ng motor na ganito, so kung halimbawa guys, nakabili kayo ng ganitong motor, no? So hindi nyo alam kung paano ikabit ito. So ang palatandaan lang natin dito, ang color code kasi ng ating motor dito is itong green na ito yung kanyang common. At ito namang dalawang dilaw na magkasing haba, ito yung dalawang kapasitor. So baligtaran yan sa kapasitor. Minsan dilaw nilalagay nila dito, minsan kulay orange. So ito ang hindi dapat magkabaligtad guys, itong tatlo na ito, no? Yan. So ito yung common sa green, so mga hindi pa nakaalam sa mga color code nito. At ito yung 1, 2, 3. So base sa ating color code dito, sa mga nagre-rewind, ang 1 is white at ang 2 is black at ang 3 is red, no? So huwag kayong malito dito. So okay lang naman kung magkabaligtad to, wala namang problema sa motor. Ang problema nga lang dito is minsan yung number 1 natin nandoon yung pinakamalakas, no? Kung sakali mang dito magkabaligtad. Pero hindi delikado sa motor yun. Ang delikado kapag ito ang nabaligtad, no? Pag halimbawa ito na ikabit mo dito, so masisira ang motor natin. Halimbawa itong green dito mo na ikabit sa mga ito, so yan ang nakakasira ng motor. So ito lang tanda natin, ito yung dalawang mga haiksi. Yan, may dalawang maiksi na kulay dilaw, minsan kulay orange ang nilalagay nila dito. So yan yung kapasitor. So okay, ikabit na natin ito guys. So ito yung bago nating binili. Yan. So medyo may kamahalan na ngayon yung mga piyesa nito. So huwag na siguro natin tanggalin to, no? Hindi naman to, hindi naman abala. So ito naman tanggalin natin. Madali lang magpalit guys ng motor. Ano ba, wala kang tester na ikagabit natin to. Kung kahit wala kang tester, kaya may gabit to. Sa pamagitan lang ng testing. Importante malaman mo yung color code ng ating motor. Kasi guys, ang mga ganitong electric fan, iba ang color code niyan sa ilalim. Ito yung dapat nyo rin malaman. Mamaya i-check natin. Magkaiba ang color code ng mga electric fan kaysa electric fan ito. So ating nakikita guys, is okay pa naman yung kanyang wala pang alog yung kanyang busing. So bago pa ito guys. Bago pa to. So sa aking pananaw is wala pang 2 buwan yata ito nung nasira. So lagyan lang natin ng langis to guys. So ang ginagamit natin dito
madalas tuti. So naubusan ako ng tuti. Itong langis na available ko, itong sa hydraulic na langis, itong ginagamit ko. Pero kung wala kayong langis, tuti maganda. Huwag kayong gumamit ng mga engine oil kasi makunat yun guys. Ayan. Ang langis lang, hindi naman kailangan ano. Ayan. So ito lagyan rin natin to. Ayan. Siyempre ito dito, lagyan din natin ito. Ayan. So tuwad lang muna natin siya para makapasok sa loob. So ngayon ikabit na natin ito guys, no. Kailangan sa ganyang itsura niya, forma. Ang kabit din natin is eksakto natin yung wire na lulusot siya sa taas. So dapat nakaganyan siya para hindi ma-stress yung wire. Yan. So yan, naikabit na natin. So, siyempre balik na natin ito. Kaya natin siya ginanyan kasi dito natin siya idaan ang wire dito sa itaas. So ipasok na natin dito to. Yan. And then pasok. Yan. So check lang muna natin to guys, no. So, kailangan natin tanggalin para malaman natin yung play ng kanyang rotor. Yan. So dapat ang play niya is kunti lang. So yan, okay na yan. Mayroon siyang 1/4 na play, okay na yan. Yan. So next steps natin is ikabit na natin itong mga tornilyo niya. So halimbawa wala kang tester, so ito yung pagkabit nito. Ang inyo lang number 1 na tandaan is itong kanyang color code ng ating mga nagre-rewind, no, ng motor. Mayroon itong 4 na kulay, bali 5. So ang 1, 2, 3 nito is white, black, and red. And then yung kanyang common guys is kulay green, no, dito sa atin. Pero minsan kasi pag bumibili kayo ng motor na ganito, tinatandaan na ng mga technician to yung nagbibigay sa inyo bago ibigay. Minsan tinatalian nila to. Tinatali nila 1, itali nila ng 1. Tapos ito 2, itali nila ng 2 beses. Ito 3, itali nila ng 3 beses. May mga tanda yan pagka kayo bibili. Pero paano kung minsan nakalimutan nyo, walang tanda? Tandaan nyo lang sa kulay guys. Ang kulay niyan is black, white, and red. Yan yung pinaka color code ng mga technician na nagre-rewind. Sa capacitor madali naman tandaan guys kasi dalawang maiksi lang yan, magkapareho ang kulay. Dalawang maiksi. Minsan dilaw, tulad to dilaw, pero minsan ang nilalagay nila dito is kulay orange. So, ganun lang, kadali. Palit ng motor. Lagyan nyo muna siya ng langis para maganda yung kanyang play. At yan. So ngayon na i-check na i-plaster natin to guys yung motor. Tingnan natin yung play niya dito. Dapat konti na yung galaw. So tama lang yung galaw niya guys. Oh. Huwag masyado. Huwag ring masyadong kasi masikip din masyado yan. Mahirapang umikot. No?
Yan. Yan. So okay yung kanyang play. Nasa 1/4 o 1/8. Basta mayroon siyang play. So ngayon, dahil palyado na ang kapasitor nito guys, kasi naepektuhan din ang kapasitor nito, mayroon tayong bago. So 1.5 to na kapasitor. So i-check natin. Siyempre guys, unang ikabit natin is itong kanyang kapasitor kasi ito yung mas madali. Lagyan lang natin siya ng, so masyadong mahaba to guys, para hindi siya masyadong nakaka-distract. Putulan natin. Putulan natin yan. Yan. Siyempre, balatan natin. Yan. So sa pagkabit naman dito guys is walang ano to, kahit sabihin pang may kulay red and black ito. Pero dahil running capacitor ito, so wala siyang ano, polarity. So kahit magkabaligtad siya sa dalawa na ito, kahit saan mo ilagay yung black at saka red, walang problema. Yan. Kasi ang ating wiring sa motor is wala namang color code rin. So kahit saan natin siya ikabit, baligtaran yan. Yan. So ikabit na natin. So hinangan natin para hindi siya kumawala. Yan. Yan. So ganoon din dito guys, no? Ito kasi dito natin padaanin to. Yan. So tulad dito guys, oh, iba yung color code dito. So ang kulay dito is green, white, black, red. Pero ang kulay nito is white, gray, yellow, red. So magkaiba ang ano. So yan, hahanapin natin guys. Walang tester yung gagamitin dito, no? Halimbawa wala kayong tester, so kaya nyo ipalit to kayo mismo. Tinanggalan lang natin ng ano, balat para madali nang iano. Basta ang ating tatandaan dito guys, itong green ang common. So ngayon hanapin natin dito ang common guys. So bukas na yung ilalim nito. Yan. Ang ating matatandaan guys, ito yung kanyang line 2, line 1, no? So ito yung line 1 na nanggaling sa ating plug. Yan. Nanggaling siya dito, ito yung isa. Itong kulay brown. At ang isa namang linya ng ating plug is itong kulay blue, no? So sa madaling salita, ito yung common, kulay blue. So mula sa kulay blue, pumasok siya puti, papasok sa motor. So sa madaling salita guys, itong common natin dito sa linya ng fan is white. So hanapin natin dito ngayon yung white. So ito yun. Ito yung white na yan. Since na ang ating nabiling motor, ang common is green, so ipagdugtong natin tong green at white. So malinaw tayo guys.
Yan. Putulin lang natin kasi masyado mahaba. Yan. So ang common ng linya ng ating electric fan at ang common ng ating motor na nabili is green. Yan ang ipagdugtong natin. White and green. Yan. Tapos ihinang natin guys para hindi siya makawala. Yan. Medyo hindi ko kita guys yung ano, no. Malabo yung paningin natin. So kung wala kayong panginang guys, pwede namang itali nyo lang yan. Wala namang problema yan. Tali, i-splice nyo lang ng gusto. Halimbawa, wala kayong panginang kasi nga hindi naman kayo technician. So pwedeng itali nyo lang yan. Importante mayroon kayong. So ito ang hindi pwedeng mawala sa inyo, mga electrical tape. So yung electrical natin kulay gray yung kulay. Pinaka normal nito is kulay itim. So okay, tapos na tayo sa ground. Sa kanyang common. Tapos na natin yung capacitor, tapos na natin yung common. So dito tayo ulit sa silip natin ulit dito. So pag pinindot mo kasi ito guys, yung katabi ng blue na to, ayan, katabi niya is number 1. So number 2, number 3. So mula dito, ito yung kulay blue doon na pindutan. Ito yung number 1. Ito yung number 2. Ito yung number 3. Yan. So dito sa linya ng ating electric fan, ang number 1 dito is kulay gray. So kulay gray yung linya ng kanyang number 1. Yan. Hanapin natin dito ang kulay gray. Yan. So ito yung gray guys. Ito yung number 1. No? So check lang natin. Yan. So ito yung linya ng motor natin na kulay gray, number 1. So hanapin din natin dito ang number 1. So ang number 1 dito sa ating motor na nabili is white, no? So ito ang tandaan nyo guys, no? Basta bumili kayo ng motor at may kakulay kayo na katulad nito, sundan nyo guys yung ano, kasi yun yung pinaka color code ng ating mga technician na gumagawa nito. So, putulin din natin kasi masyadong mahaba. Ayan. So dito guys, hindi tayo gagamit ng tester, ha? Kasi halimbawa wala kayong tester. So pwede kayong magpalit ng motor kahit wala kayong gamit. Importante mayroon kayong pliers at yung ano, yung electrical tape. So halimbawa wala kayong ganito. So pwede naman wala siyang ganito. Pwede naman hindi hinangin yan. I-ano nyo lang, i-splice nyo lang ng eksakto. Ayan. Maganda nga walang hinang kasi ang amoy ng lead ay masama, no? So naikapit natin guys yung number 1. So ngayon nahanapin ulit natin dito ang number 2. Ayan. So since na ito yung line 1 at ito yung number 1, kulay gray, ito yung number 2, no? Magkatabi lang, number 1, number 2, number 3. So ito yung number 2. Ang number 2 natin is kulay red, no? Kulay red. So check natin dito ang kulay red guys. Linya ng ating electric fan. So ito yung red, no? Do sa original niya linya sa electric fan. Pero sa ating motor guys, ang number 2 ng color code ng ating motor is black. So sa madaling salita, itong red at saka black ang ipagdugtong natin. Huwag kayong malito guys, baka may idugtong nyo itong 3. Sa red to red, mabaliktad yung ano,
yung takbo. Imbis na malakas, nailagay siya sa pangalawa. So kung nabaligtad mo guys, halimbawa nabaligtad nyo, wala namang problema yun, hindi naman nakakasira ng motor yun. Yun nga lang, magtataka ka kasi bakit bumagal yung number 2 tapos lumakas yung number 1, parang ganyan ang mangyari dyan. Yan, check lang natin yan dito parati. Yan. Hinaw. Yan. So pwede mong gawin ito guys kahit ikaw na magpalit ng motor, kasi kung magpa-service ka nito, mamaya sisingilin ka pa ng 200 kabit ng motor, lalo na kung nagtitipid ka. Yan. So nahinang na natin, nagawa na natin yung number 3 and number 2. So dito tawagin sa number 3. So notice na tayo kasi ito yung number 3, kulay red sa ating motor. Ang number 3 naman dito guys is dilaw, no? So magkaiba talaga ang color code, kaya hindi ka pwedeng kabit ka lang ng kabit na idadaan mo sa kulay, sa kung anong kulay ng dapat. So kailangan hanapin mo rin siya dito. So ito yung number 3 natin sa ating electric fan, kulay dilaw. At syempre ang number 3 ng ating motor is kulay red. So dilaw at saka red ang ipagdugtong natin. Ayan, tugtong natin. Okay, sumulan na naman, oh. Yan. So hinangin lang natin guys. Hinangin lang natin. Yan. So sa puntong ito guys, tapos na tayo. So wala na ibang gagawin dito. Hindi, ikabit na lang natin. Pero bago natin ikabit yan guys, check na natin kung okay ba yung kanyang ikot. So malambot naman. At wala na tayong problema doon. So lagyan muna natin ng electrical tape, no? So ito ang dapat mayroon kayong ganito. Mura lang naman ito guys. May mabili kayong 15 pesos sa inyong mga suking tindahan. So, nasa probinsya ka, mayroong 15 pesos na ganito, 15, 20. Kung pasyal ka sa mga bayan, so bili ka ng malaki ng hardware para matagal-tagal ang gamitan. Ito lang guys, napatay yung ilaw natin, no? Ilawan na. Yan. So ngayon, dito na tayo. Pindutin na natin ang number 1. No? So wala nito yung gumagamit ng tester guys. Ayan. So number 1 guys. Ayan o. Malakas siya.
kasi bago ang kapasitor nito. So ang pinalitan natin dito guys is motor at saka kapasitor. So number 2 natin. Ayan guys, mas malakas. And then number 3. Ayan guys, mas malakas, no? Mas malakas. Patayin natin. Yan. So problema guys, itong ilaw natin nagpapatay-patay. No? So ayan guys, buo na. So wala kang tester, wala kang ibang kagamitan. Kung wala kang soldering iron, kung wala kang ganito, pwede naman i-splice lang. So tanggalin mo natin to. So next, ulit natin number 1. Ayan. Number 2. Ayan. Number 3. Ayan. Ganun lang kadaling palit ng motor. Okay. So, next step kasi nasubok naman natin, ha. So i-fix na lang natin. No? I-shrinkable natin 'to ng maayos. Para hindi siya ma-stress na. Gaganyan natin. Okay. So ito guys, i-tie wrap na natin, no. So kung halimbawa wala kayong tie wrap, pwede naman yung mga pinagputulan nating wire, no. Yan ang itali nyo. So itali lang natin ng maigi to na hindi siya magalaw-galaw. Yan. Lalo pat nandito yung mga dugtungan. Yan. Yan. So yan yan. Tapos ito itali rin natin to kasi wala namang may skruhan to guys kasi yung kapasitor natin is makapal yung butas, no? Hindi siya pwede ano. So dito na lang siya. Ang gagawin natin is itali na lang natin dyan ang shrinkable. Dahil nga hindi naman ito original niya ano. Itali natin ang tie wrap. Kasi yung original niya na kapasitor fit talaga dito yun. Dapat nakatornilyo dito yan. Pero dahil hindi ito ang original niya, so itali na lang natin siya dito. Na huwag lang malaglag. So wala nang problema yun guys. Kasi tulad yan eh, iba yung nabili yung ano, kapasitor. Yan. So yan yun. Yan. Ipatayo natin ang bagay yan. Tali natin ulit siya dito para hindi siya kagulo-gulo ang kanyang wiring. Inulit ko kung wala kayong string tie wrap katulad nito. Pagtali lang guys na huwag lang alambre yan. Pwede ring electrical tape na lang ano mo para
mahirap dito guys itong pagkabit nito. Ay, ito pa pala. Kabit muna natin to. Yung kanyang swing. Yung kanyang gearbox. Ayan. Ayan. Para magkaroon siya ng swing. Kapit na lang natin to. Yan. Okay, saksak natin. Saksak natin. Yan. And then play number 1. Yan. So gumagana na yung kanyang swing. So number 1 siya guys. So kahit number 1 siya ang lakas. So number 2 mas malakas. Number 3 mas malakas. So okay guys, kung tuloy sa video, yan lang muna. At para sa mga hindi pa nagpag-subscribe guys sa ating channel, please like and subscribe. God bless guys, bye bye. I love you.